Isang taos-pusong pagbati sa inyo, mga minamahal kong kaibigan at tagapakinig. Sana'y nasa mabuti kayong kalagayan at handa nang samahan akong muli sa isang panibagong kwentong magbibigay aral at kurot sa ating mga puso. Madalas nating isipin na ang pamilya ay nagsisimula at nagtatapos sa iisang dugo. Ngunit paano kung ang tunay na pamilya ay hindi matatagpuan sa pangalan, kundi sa isang pusong handang sumalo sa iyo sa gitna ng unos? Paano kung ang pagmamahal na inakala mong simple ay may itinatagong lihim na babago sa lahat? Ang lamig, iyon ang palaging nauuna. Isang nakakakilabot na lamig na tila tumatagos hanggang sa kanyang mga buto. Kasunod nito ay ang kadiliman at ang pakiramdam na siya'y nag-iisa. Sa panaginip ni Amihan, palagi siyang isang sanggol na walang malay, umiiyak sa isang lugar na hindi niya matukoy, ngunit nararamdaman niya ang matigas at malamig na lupa sa kanyang likuran. May mga anino, mga bulong na hindi niya maintindihan, at isang himig, isang malungkot na oyayi na tila nagmumula sa malayo. At pagkatapos, ang boses, isang boses ng lalaki, malamig at walang awa. Tapusin na yan. Nagising si Amihan na habol ang kanyang hininga. Basa ng pawis ang kanyang noo at nanlalamig ang kanyang mga kamay. Umupo siya sa kanyang kama at niyakap ang sarili, sinusubukang alisin ang alaala ng panaginip. Ilang taon na niyang napapanaginipan iyon, pero sa tuwing nagigising siya, pareho pa rin ang epekto. Pareho pa rin ang takot. Ami, gising na anak, handa na ang almusal. Ang boses na yon, ang bumura sa lahat ng anino. Ang mainit at pamilyar na tinig ng kanyang tatay Liko. Agad na napalitan ng kapanatagan ang puso ni Amihan. Tumayo siya at sinundan ang amoy ng sinangag at kapeng barako. Sa kanilang maliit na kusina, naabutan niya si Mang Liko na nagsasali ng kape sa 2 tasa. Ang kanyang ama ay may katandaan na, ngunit malakas pa rin. Ang mga guhit sa mukha nito ay hindi lamang tanda ng edad, kundi ng maraming taon ng pagtatrabaho sa ilalim ng araw. Initian siya nito nang makita siya. Anak, mukhang napasarap na naman ang tulog mo, bati nito. Hindi po, Tay. Mahinang sagot ni Amihan. Umupo siya sa harap nito. Napanaginipan ko na naman po. Nakita niya ang pagdaan ng lungkot sa mga mata ng kanyang ama. Hayaan mo na yon, anak. Panaginip lang yon. Sinubukan ni Amihan na ngumiti at hindi na muling binuksan ang usapan. Ganoon palagi. Sa tuwing babanggitin niya ang panaginip, iiwasan ito ng kanyang ama. Para bang may isang pinto sa kanilang pagitan na ayaw nitong buksan. Matapos ang almusal, nagpaalam si Mang Liko na pupunta sa bukid. Si Amihan naman ay nagpasyang maglinis ng kanilang bahay, lalo na sa maliit na bodega kung saan nakatambak ang mga lumang gamit. Habang inaalis niya ang alikabok sa isang lumang baul, may napansin siyang isang maliit na kahon na gawa sa kahoy sa pinakailalim nito. Hindi ito mukhang luma. Sa katunayan, mukha itong maingat na itinago. Dahil sa kuryosidad, binuksan niya ito. Sa loob, nakabalot sa isang piraso ng kupas na tela, ay isang bagay na kumikinang. Kinuha niya ito. Isang maliit, gintong hikaw. Hugis munting araw na may maliit na brilyante sa gitna. Napakaganda nito at halatang napakamahal. Isang bagay na hindi nababagay sa kanilang simpleng pamumuhay. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Amihan, pero hindi ito ang lamig mula sa kanyang panaginip. Ito ay lamig ng pagkatuklas. Tumakbo siya sa kanyang kwarto at kinuha ang nag-iisang larawan ng kanyang ina na itinago niya. Sa lumang litrato, ang kanyang ina ay nakangiti at sa tenga nito, nakasabit ang isang pares ng hikaw na hugis sa araw. Hindi pares, isa lang. Ang kapares nito ay nasa kanyang mga kamay. Nang dumating si Mang Liko ng hapong iyon, sinalubong siya ni Amihan sa may pintuan.
Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang hikaw. Hindi niya alam kung paano magsisimula. Tay! Halos pabulong niyang sabi. Ano po ito? Ipinakita niya ang hikaw. Ang reaksyon ni Mang Liko ay isang bagay na hinding-hindi malilimutan ni Amihan. Ang kulay sa mukha nito ay biglang nawala. Ang mga mata nito ay nanlaki sa takot na para bang nakakita ito ng multo. Nabitawan nito ang hawak na pandong at napaatras. Sinubukan nitong magsalita pero walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Tay, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ni Amihan. Biglang kumilos si Mang Liko. Mabilis nitong inagaw ang hikaw mula sa kanyang kamay na halos makasakit. Nanginginig ang buong katawan nito at ang mga matay puno ng sindak na hindi pa nakikita ni Amihan kailanman. Saan mo ito nahanap? Garal-gal ang boses nito. Sa bodega po, Tay. Sa loob ng baul. Umiling-iling si Mang Liko. Tila nababaliw. Tinitigan niya ang hikaw na para bang ito ay isang makamandag na ahas. At pagkatapos, sa isang tinig na basag, sa takot at galit, sumigaw ito. Itapon mo yan. Isa yang sumpa. Ilang araw na hindi nagimikan si Amihan at si Mang Liko. Ang dating masayang bahay ay napumonina. Ay napuno ng isang mabigat na katahimikan. Sa tuwing magkakasalubong sila ng tingin, mabilis na iiwas ang kanyang ama. Na para bang ang pagtingin sa kanya ay nagdudulot dito ng matinding sakit. Sinubukan ni Amihan na kausapin ito muli. Ngunit tila isang pader na bakal ang itinayo ni Mang Liko sa kanilang pagitan. Ang hikaw ay itinago nitong muli. Ngunit bago yon, sa isang sandali ng pag-iisa, nagawa ni Amihan na tingnang mabuti ang likod nito. May isang maliit na logo na halos hindi na mabasa. Isang letrang D na may sinag ng araw sa paligid. Sapat na yon. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog ang kanyang ama, isinulat ni Amihan ang isang maikling liham. Tay, aalis po ako. Huwag po kayong mag-alala. Mag-iingat po ako. May mga tanong lang po akong kailangang masagot. Mahal na mahal ko po kayo. Inilagay niya ang sulat sa ilalim ng paboritong tasa ng kape nito. Dala ang maliit na bag na naglalaman ng kanyang mga damit at kaunting ipon. Tahimik na umalis si Amihan sa nag-iisang tahanan na kanyang kinagisnan at sumakay sa unang bus na papuntang Maynila. Ang biyahe ay tila isang panaginip. Ang mga pamilyar na bukirin at puno ay dahan-dahang napalitan ng mga gusali at ingay. Pagbaba niya sa terminal, halos malunod siya sa dami ng tao at sa bilis ng buhay sa syudad. Ang hangin ay iba, mabigat at amoy usok. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Amihan ang tunay na takot. Ngunit ang determinasyon sa kanyang puso ay mas malakas. Gamit ang kanyang telepono, hinanap niya ang logo na nakita niya sa hikaw. Isang resulta lang ang lumabas. Dalisay Group of Companies, isa sa pinakamalaki at pinakamakapangyarihang korporasyon sa buong Pilipinas. Kinabukasan, naroon na siya sa harap ng punong tanggapan nito. Isang turing gawa sa salamin at bakal na tila sumusundot sa kalangitan. Pakiramdam ni Amihan ay kasing liit siya ng isang langgam. Pumasok siya sa loob at ang lamig ng aircon at ang kintab ng sahig ay tila nagsasabing hindi siya kabilang doon. Sa kabutihang palad, nakakita siya ng anunsyo na nangangailangan sila ng mga bagong utility staff. Walang pag-aalinlangan, nag-apply siya. Hindi na mahalaga ang posisyon. Ang importante ay makapasok siya sa loob ng gusaling iyon. Sa kanyang unang linggo, naging halos invisible si Amihan. Tagalinis ng sahig, tagatapon ng basura, taga-asikaso ng pantry. Ngunit ang kanyang mga mata at tainga ay laging bukas. Pinapanood niya ang mga taong dumaraan, mga empleyadong mukhang abala, mga security guard na laging seryoso. Isang hapon, habang nagpupunas siya ng salamin malapit sa lobby, biglang tumahimik ang lahat. Ang mga taong naglalakad
ay huminto. Ang mga nag-uusap ay natahimik. Isang itim na mamahaling kotse ang huminto sa tapat ng entrance. Bumukas ang pinto at bumaba ang isang matangkad at matipunong lalaki na nasa mga 50 anyos. Nakasuot ito ng mamahaling suit at may aura ng kapangyarihan na hindi maipagkakaila. Ngumiti ito sa mga tao, isang ngiti na nakikita sa mga magazine at telebisyon. "Magandang hapon po, Don Ramon." Bati ng lahat, si Don Ramon Dalisay, ang hari ng imperyo. Mula sa kanyang kinatatayuan, tinitigan siya ni Amihan. May kung anong kumirot sa kanyang puso. Pamilyar ba ang mukhang iyon? O baka dahil lang sa lahat ng kasagutan na hinahanap niya ay nasa taong iyon? Kinabukasan, habang nasa service elevator siya para magdala ng mga supplies sa isang mataas na palapag, biglang bumukas ang pinto at may pumasok na isang babae. Napakaganda nito. Nakasuot ito ng pulang bestida na bumagay sa kanyang perpektong figura. Ang kanyang buhok ay nakaayos na parang galing sa isang salon at ang kanyang mga alahas ay kumikinang. Ngunit ang pinakakapansin-pansin ay ang kanyang mga mata, malamig at tila kayang basahin ang nasa isip mo. Sa hindi inaasahang pagkakataon, bahagyang yumanig ang elevator at natumba ang ilang kahon na dala ni Amihan. Isang bote ng tubig ang gumulong at tumama sa sapatos ng babae. "Naku, pasensya na po ma'am," natatarantang sabi ni Amihan habang pinupulot ang mga gamit. Inaasahan niya na sisigawan siya o ipapatawag ang kanyang supervisor. Ngunit sa halip, isang matamis na ngiti ang ibinigay sa kanya ng babae. "It's okay. Ayos ka lang ba?" tanong nito sa isang malambing na boses. "Oo po ma'am, pasensya na po talaga." Ngumiti lang ang babae. Ngunit habang tinititigan siya nito, unti-unting nagbago ang ekspresyon sa mga mata nito. Ang ngiti ay nasa labi pa rin, ngunit ang mga mata nito ay naniningkit. Sinusuri ang bawat detalye ng mukha ni Amihan. Ang tingin nito ay matalim na parang isang patalim. Biglang nakaramdam ng kaba si Amihan. Tumunog ang elevator, senyales na nasa tamang palapag na ang babae. Bago ito lumabas, huminto ito at muling tinitigan si Amihan mula ulo hanggang paa. Pagkatapos, sa isang boses na puno ng hindi maipaliwanag na kahulugan, sinabi nito, "May pamilyar sa mukha mo, Hija. Nagkita na ba tayo?" Ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isip ni Amihan buong gabi. "May pamilyar sa mukha mo, Hija." Ang paraan ng pagtitig sa kanya ng babae na nalaman niyang si Silaw Dalisay pala ang asawa ni Don Ramon ay tila isang malamig na kamay na humahaplos sa kanyang likod. Hindi yun isang simpleng tanong, iyon ay isang babala. Kinabukasan, habang naglilinis siya sa pantry, isang babaeng mula sa HR department ang lumapit sa kanya. "Amihan Sinag, pinapatawag ka sa opisina ni Ma'am Silaw." Halos mabitawan ni Amihan ang hawak na basahan. Bakit? Ano ang kailangan sa kanya ng asawa ng pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya? Nanginginig ang mga tuhod niya habang sumusunod sa babae papunta sa isang opisina na may malawak na tanawin ng buong syudad. Nakaupo si Silaw sa likod ng isang malaking lamesa. Perpekto at elegante gaya ng dati. Ngumiti ito nang makita siya. Isang ngiti na hindi umaabot sa mga mata nito. "Maupo ka, Amihan," sabi nito. "Huwag kang matakot. Pinatawag kita dahil may nakita akong potensyal sa'yo." Naguluhan si Amihan. "Po? Mula bukas," patuloy ni Silaw, "hindi ka na maglilinis ng sahig. Itatalaga kita bilang personal assistant ng isa sa mga junior executive ko. Kailangan mong matuto. Kailangan mong maging presentable." May itinuro itong ilang paper bag sa gilid. "Mga damit iyan. Gamitin mo. Ang imahe mo ay imahe na rin ng kumpanyang ito." Pakiramdam ni Amihan ay umiikot ang kanyang paningin. Isang promosyon o isang paraan
para mas malapitan siyang bantayan. Wala siyang pagpipilian, kundi tanggapin. Maraming salamat po, Ma'am Silaw. Pangako po, gagalingan ko. I know you will, sagot ni Silaw. At sa isang iglap, nakita ni Amihan ang isang kislap sa mga mata nito. Isang kislap ng pananabik na parang isang pusang nag-aabang sa isang daga. Sa bago niyang trabaho, mas naging malapit si Amihan sa sentro ng kapangyarihan. Naging mas madali para sa kanya ang makinig at magmasid. Dito niya nakilala si Mang Celso, isang matandang lalaki na namamahala sa Records and Archives section. Mabait ito at palangiti. At tila nakikita nito ang lungkot sa mga mata ni Amihan. Bago ka lang dito, no? Tanong nito isang araw habang nagtitimpla ng kape si Amihan. Taga-probinsya ka, ano? Tumango si Amihan. Opo. Paano na niyo po nalaman? Ang mga taga-probinsya may dalang pag-asa sa mga mata. Ang mga taga rito, pagod na. Biro nito. Napangiti si Amihan sa unang pagkakataon mula nang tumuntong siya sa gusaling iyon. Isang hapon, habang naghihintay siya ng kape para sa kanyang bagong boss, narinig niya ang usapan ng dalawang manager malapit sa kanya. Narinig mo ba? Kinansela na naman ni Don Ramon ang site visit sa Baguio. Oo nga. Ayaw na ayaw talaga noon sa mga bundok. No? Simula noong, alam mo na, yung aksidente maraming taon na ang nakalipas. Oo, bad memories daw. Kawawa naman yung babae. Maganda pa naman sana. Biglang tumigil sa pagtibok ang puso ni Amihan. Bundok, aksidente, isang babae. Ang mga salita ay parang mga piraso ng puzzle na unti-unting nabubuo sa kanyang isipan at ang nabubuong larawan ay nakakatakot. Kinagabihan, hindi na nakatiis si Amihan. Nilakasan niya ang kanyang loob at pinuntahan si Mang Celso sa archive section bago ito umuwi. Mang Celso, pwede po bang humingi ng pabor? Nanginginig niyang tanong. May hinahanap po akong isang dating empleyado. Matagal na po siyang nawala. Baka po may record kayo dito? Tinitigan siya ni Mang Celso. Ang mga mata nito'y puno ng pag-unawa. Anong pangalan niya, Hija? Amara po. Halos pabulong na sagot ni Amihan. Nagkibit balikat si Mang Celso at sinimulang buksan ang isang lumang filing cabinet. Pagkatapos ng ilang minutong paghahanap, may inilabas itong isang manipis at naninilaw na folder. Amara, ibasa nito. Amara Reyes. Inabot nito ang folder kay Amihan. Nang buksan niya ito, isang lumang litrato ang nakadikit. Ang litrato ng babaeng nasa nag-iisang larawan na itinatago niya. Ang kanyang ina. Nanginginig niyang binasa ang mga detalye. Status, deceased, cause, vehicular accident, at sa ilalim, ang petsa ng insidente, ang araw kung kailan siya ipinanganak. Nasa probinsya si Mang Liko, ngunit ang kanyang puso at isip ay nasa Maynila. Mula nang umalis si Amihan, hindi na siya mapakali. Bawat tunog ng sasakyan sa labas ay inaakala niyang pagbabalik ng kanyang anak. Bawat gabi, tinititigan niya ang bakanting upuan sa kanilang hapagkainan. At ang bigat sa kanyang dibdib ay lalong tumitindi. Hindi niya mapigilan ang pagbalik ng mga alaala, mga multo ng nakaraan na 20 taon niyang sinubukang ibaon sa limot. Bata pa si Liko noon, masipag at higit sa lahat tapat. Siya ang personal na driver at kanang-kamay ni Don Ramon Dalisay na nooy nagsisimula pa lamang buuin ang kanyang imperyo. Nakikita niya kung gaano katalino at kalupit si Don Ramon sa negosyo. Ngunit nakita rin niya ang panig nito na hindi nakikita ng iba. Nakita niya kung paano ito umibig kay Amara, isang simpleng babae na may tinig na kasing ganda ng kanyang mukha. Madalas, kapag nagmamaneho siya, naririnig niya mula sa likod ang malambing na tawanan nilang dalawa. Ngunit ang pag-ibig na yon ay isang lihim na kailangang itago dahil si Don Ramon ay nakatakda ng ikasal
sa anak ng isang kasosyo sa negosyo. Nang isilang ni Amara ang kanilang anak, isang magandang sanggol na babae, nakikita ni Liko ang panandaliang saya sa mga mata ni Don Ramon. Maging siya ay napangiti habang pinagmamasdan ng amo na buhat-buhat ang munting anghel. Ngunit ang sayang iyon ay parang isang bulang naglaho. Habang papalapit ang araw ng kasal ni Don Ramon sa kanyang nobya na mula sa isang mayamang pamilya, ang pagbisita niya kay Amara ay dumalang. Ang dating matamis na tawag sa telepono ay napalitan ng malamig na pakikitungo. Nagsimulang marinig ni Liko ang mga salita tulad ng problema, pagkakamali at hadlang sa kinabukasan. Isang gabi, ipinatawag siya ni Don Ramon, hindi sa opisina kundi sa isang madilim na eskinita. Nasa loob ng kotse ang amo at ang mukha nito ay kasing tigas ng bato. Walang emosyon, walang pag-ibig. Sa tabi nito ay isang maliit na bundle ng kumot. Liko, sabi ni Don Ramon, ang boses ay walang kabuhay-buhay. Matagal na tayong magkasama. Mapagkakatiwalaan kita sa isang bagay na napakahalaga. May inabot itong isang makapal na sobre ng pera kay Liko. Sapat na yan para makapagsimula ka ng bagong buhay, malayo dito. Pagkatapos, maingat nitong inabot ang sanggol na mahimbing na natutulog. Ang munting anghel na minsan nitong kinarga ng may ngiti. Dalhin mo ang bata sa bundok himpapawid sa pinakamataas na bahagi at iwan mo siya roon. Nanlamig ang buong katawan ni Liko. Pero, sir, tinitigan siya ni Don Ramon at sa mga mata nito ay may isang babala na nagsasabing huwag na siyang magtanong pa. Tapusin mo na ang problemang ito, Liko, para sa ikabubuti ng lahat. Ang biyahe papunta sa bundok ang pinakamahabang biyahe sa buhay ni Liko. Ang bawat iyak ng sanggol sa kanyang tabi ay tila isang punyal na tumatarak sa kanyang dibdib. Naaalala niya ang mga ngiti ni Amara. Naaalala niya ang mga pangarap nito para sa kanyang anak. Pagdating sa bundok himpapawid, ang lamig ay nakakamanhid. Ang hangin ay humuhuni na parang isang malungkot na awitin. Gaya ng iniutos, dinala niya ang sanggol sa isang patag na bato. Nanginginig siyang inilapag ito. Ang munting katawan ay halos lamunin ng kadiliman. Tumalikod siya. Sinubukan niyang humakbang palayo. Ngunit muli, umiyak ang sanggol. Isang iyak na puno ng takot at paghahanap sa kalinga. Isang iyak na bumasag sa puso ni Liko. Hindi niya kaya. Hindi ito isang problema. Ito ay isang buhay. Isang inosenteng buhay. Mabilis siyang bumalik. Muli niyang kinarga ang sanggol at niyakap ito ng mahigpit. Ipinapasa ang init ng kanyang katawan. Habang yakap-yakap ang umiiyak na bata, tumanaw siya sa malayo, sa mga ilaw ng syudad kung saan naghahari ang taong nag-utos sa kanya ng karumal-dumal na bagay na yon. Sa gabing iyon, namatay ang driver na si Liko at isinilang ang isang ama. Tumakbo siya palayo, dala ang sanggol at hindi na muling lumingon pa. Bumalik si Mang Liko sa kasalukuyan. Basa ang kanyang mga pisngi sa luha. Ang alaala ay kasing sariwa at kasing sakit pa rin ng dati. Ngayon, ang batang iniligtas niya ay bumalik na sa lungga ng mga halimaw na nagtangkang pumatay dito. Hindi na siya makapaghintay. Ang takot na nararamdaman niya para sa kaligtasan ni Amihan ay mas matindi pa sa takot niya sa sarili niyang nakaraan. Nanginginig niyang kinuha ang kanyang lumang telepono at hinanap ang numero ni Amihan. Ilang beses itong nagring bago sumagot. Tay? Ang boses ng kanyang anak. Ang musika sa kanyang tenga. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Mang Liko. Ang mga salita ay lumabas sa kanyang bibig na puno ng desperasyon at pagsisisi. Umuwi ka na, anak. Humahagulgol niyang sabi. Umuwi ka na. Halimaw ang mga taong yan. Papatayin ka nila tulad ng ginawa nila sa nanay mo. Ang tawag ay naputol.
Nabitawan ni Amihan ang telepono. Nagrehistro sa isip niya ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig, ngunit hindi niya ito magawang pulutin. Nanigas ang kanyang mga kamay. Ang bawat salita ng kanyang ama ay parang lason na unting kumakalat sa kanyang sistema. Papatayin ka nila tulad ng ginawa nila sa nanay mo. Hindi aksidente, pinatay. Ang salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang bungo. Biglang nagkaroon ng kahulugan ng lahat. Ang kanyang mga panaginip tungkol sa lamig at kadiliman. Ang takot sa mga mata ni Mang Liko. Ang pag-iwas nito sa tuwing tatanungin niya ang tungkol sa nakaraan. Hindi ito takot sa alaala. Ito ay takot sa katotohanan. Umupo si Amihan sa sahig, sa gitna ng archives section na unti-unti nang nawawalan ng tao. Ang folder ni Amara ay nasa kanyang kandungan. Ang nakangiting mukha ng kanyang ina ay tila isang mapait na paalala ng buhay na ninakaw dito. Ang unang pumasok sa isip niya ay ang tumakbo, umuwi, bumalik sa probinsya at kalimutan ng lahat. Ngunit ang babala ng kanyang ama ay may kasamang apoy. Pinatay nito ang kanyang takot at sinindihan ang isang damdamin na ngayon lang niya naramdaman sa buong buhay niya, galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Hindi na siya ang batang naghahanap ng kasagutan. Isa na siyang anak na naghahanap ng katarungan. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay nanginginig pa rin. Ngunit ang kanyang mga mata ay matatag na. Nilapitan niyang muli si Mang Celso na nag-aayos na ng kanyang mga gamit para umuwi. Mang Celso, napalingon ang matanda. Nakita nito ang pagbabago sa mukha ni Amihan, ang nawawalang takot at ang napalit na determinasyon. Anak, anong nangyari? May kailangan pa po akong makita, sabi ni Amihan. Ang boses ay mababa at seryoso. Ang police report, ang report tungkol sa aksidente ng nanay ko. Nag-aalangan si Mang Celso. Hija, delikado yan. Ang mga ganyang papeles ay... Kailangan ko pong makita. Pagpupumilit ni Amihan at sa kanyang boses ay may isang bigat na hindi matanggihan ng matanda. Bumuntong hininga si Mang Celso at tumango. Dinala siya nito sa isang mas liblib na bahagi ng archives kung saan nakatago ang mga sensitibong dokumento ng kumpanya. Gamit ang isang espesyal na susi, binuksan nito ang isang metal na kabinet. Ilang sandali silang naghahanap hanggang sa may inilabas itong isang mas makapal na folder. Nanginginig ang mga kamay ni Amihan habang binubuksan ito. Sa loob ay mga litrato na hindi niya kayang tingnan. Isang wasak na kotse sa ilalim ng isang bangin. At sa ilalim nito, ang opisyal na report. Isang maikling report. Pagkawala ng kontrol sa manibela. Pagkahulog sa bangin. Mga salitang simple at malamig para ilarawan ang katapusan ng isang buhay. Binasa niya ang bawat salita. Hinahanap ang anumang butas, anumang mali. At doon niya nakita. Sa pinakaibaba ng pahina, sa ilalim ng linya para sa mga saksi sa pinangyarihan, may isang pangalan at isang pirma. Saksi, witness, Silao M. Revilla. Si Silao. Bago pa man ito naging isang dalisay, ang pangalan ay malinaw, ang pirma ay elegante. Siya, na nooy assistant pa lamang ni Don Ramon, naroon siya. Nakita niya ang lahat. Biglang nag-flashback sa isip ni Amihan ang lahat ng pakikitungo sa kanya ni Silao, ang pag-promote sa kanya, ang mga damit, ang mga ngiti nitong hindi umaabot sa mata. Ang tanong nitong, nagkita na ba tayo? Hindi yun isang simpleng tanong. Ito ay isang pagsubok. Sinusubukan ni Silao kung may naaalala siya. Kung siya ay isang banta, ang lahat ay isang malaking kasinungalingan. Isang palabas. Hawak na niya ang patunay, ang koneksyon. Sa gitna ng kanyang pagkatulala,
Biglang tumunog ang telepono sa lamesa ni Mang Celso. Nagkatinginan sila. Sino ang tatawag sa archives sa ganoong oras? Dahil pinakamalapit, si Amihan ang sumagot. "Hello, archives section?" Isang malamig at profesional na boses ang sumagot mula sa kabilang linya. Isang boses na pamilyar sa kanya, ang boses ng executive secretary ni Don Ramon. "Miss Sinag, nais kang makita ni Don Ramon. Ngayon din." Ang bawat hakbang ni Amihan papunta sa opisina ni Don Ramon sa pinakatuktok ng gusali ay parang isang paglalakbay sa bitayan. Ang hallway ay nababalot ng katahimikan at tanging ang tunog ng kanyang takong sa makintab na sahig ang kanyang naririnig. Ang puso niya ay kumakarera, hindi sa takot, kundi sa pinaghalong galit at kaba. Hawak niya sa isipan ang dalawang katotohanan. Ang kanyang ama ang nag-utos na siya'y itapon at ang asawa nito ay saksi sa pagkamatay ng kanyang ina. Pagbukas ng malaking pinto na gawa sa Nara, bumungad sa kanya ang isang opisina na mas malaki pa sa buong bahay nila sa probinsya. Ang isang pader ay puro salamin, nagpapakita ng kumikinang na syudad sa ibaba. Nakatayo si Don Ramon malapit sa bintana. Nakatalikod sa kanya, hawak ang isang baso ng alak. "Maupo ka," sabi nito nang hindi lumilingon. Ang boses nito ay kalmado at may bigat ng kapangyarihan. Umupo si Amihan sa isang silyang nasa harap ng malaking lamesa. Pinilit niyang kontrolin ang panginginig ng kanyang mga kamay. Dahan-dahang humarap si Don Ramon. Sa pagkakataong ito, wala ang nangiting pang-media. Ang mga mata nito ay matalas at seryoso. Sinusuri ang bawat pulgada ng kanyang pagkatao. Tila matagal itong tumitig bago muling nagsalita. "Kamukha mo siya," sabi nito. Isang pahayag, hindi isang tanong. "Kamukhang kamukha mo si Amara." Hindi kumibo si Amihan. Hinayaan niyang ang lalaki ang magladlad ng kanyang mga baraha. "Alam ko na kung sino ka, Amihan," patuloy ni Don Ramon. Umupo ito sa kanyang silya. "Alam kong buhay ka. Sa katunayan, matagal ko nang alam." Isang malamig na kuryente ang gumapang sa gulugod ni Amihan. Bakit?" Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Don Ramon. Bumuntong hininga ito na para bang pasan niya ang buong mundo. "Bata pa ako noon, Amihan. Marami akong pangarap. Mahal ko ang nanay mo, oo. Pero hindi siya kasama sa plano. Isa siyang pagkakamali na kailangang itama." Pagkakamali. Ang salitang yon ay tumarak sa puso ni Amihan. Ang nanay mo, patuloy ni Don Ramon, ayaw niyang makinig. Naging emotional siya matapos kang isilang. Depressed. Naging banta siya sa lahat ng pinaghirapan ko. Kinailangan kong gumawa ng isang mahirap na desisyon para protektahan ang lahat. Kinailangan kong ilayo ka sa kanya. Isang kasinungalingan. Isang magandang kwento na hinabi para pagtakpan ang isang karumaldumal na krimen. Gustong sumigaw ni Amihan. Isampal sa mukha nito ang katotohanan. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Kailangan niyang marinig ang lahat. "At ngayon, narito ka," sabi ni Don Ramon. Isang multo mula sa nakaraan. Ngunit hindi pa huli ang lahat. Pwede pa nating ayusin ito. May kinuha si Don Ramon mula sa drawer ng kanyang lamesa. Isang checkbook at isang pluma. Mabilis itong nagsulat at pinirmahan ang ilang piraso ng papel. Pagkatapos, itinulak niya ang mga ito sa ibabaw ng lamesa papunta kay Amihan. Mga blangkong tseke, lahat ay may pirma niya. "Pera," sabi ni Don Ramon. "Isang bagong bahay, isang bagong buhay sa ibang bansa. Kahit anong gusto mo, kahit magkano, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng hindi ko naibigay noon. Ang kailangan mo lang gawin ay kalimutan ng lahat. Kalimutan mo si Amara. Kalimutan mo ang Dalisay Group at manahimik ka habang buhay." Tinitigan ni Amihan ang mga tseke. Ang mga ito ang presyo ng kanyang pananahimik.
ang bayad para sa buhay ng kanyang ina, ang halaga ng kanyang pagkatao. Dahan-dahan, itinaas niya ang kanyang tingin mula sa mga papel at sinalubong ang mga mata ng kanyang ama. Sa unang pagkakataon, nakita ni Don Ramon ang nag-aalab na apoy sa mga mata ng dalaga, isang apoy na minana nito mula sa kanyang ina. Nanginginig ang kanyang boses, ngunit puno ito ng isang bigat at dignidad na hindi inaasahan ng bilyonaryo. Hindi pera ang kailangan ko, Ginoong Dalisay. Tinulak niya pabalik ang mga tseke. Ang kailangan ko ay katarungan. Ang nangiti sa mukha ni Don Ramon ay dahan-dahang naglaho. Ang aura ng isang nagmamakaawang ama ay napalitan ng isang malamig at walang awang anino. Ang kanyang mga mata ay naningkit at ang kanyang boses ay bumaba, naglalaman ng isang nakakakilabot na banta. Kung ganoon, sabi nito, bawat salita ay mabigat. Pinili mo ang landas ng kapahamakan. Nakatayo si Silaw Dalisay sa balkonahe ng kanilang penthouse, hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Mula sa taas, ang mga ilaw ng siyudad ay parang mga bituin na abot kamay. Para sa iba, ito ang tuktok ng mundo. Para sa kanya, ito ang hawla. Isang ginintuang hawla na 20 taon niyang tiniis. Pumasok si Don Ramon sa kwarto. Ang mukha ay singdilim ng gabi. Ibinagsak nito ang kanyang briefcase sa isang silya. Nakausap ko na siya, sabi nito. Matigas ang ulo, katulad ng ina niya. Hindi lumingon si Silaw. Ano ang sinabi mo sa kanya? Inalok ko siya ng pera para manahimik. Tinanggihan niya. Isang bahagyang namangiti ang sumilay sa mga labi ni Silaw. Isang nangiti na hindi nakita ni Ramon. Inaasahan ko na yan. Ang prutas ay hindi nalalayo sa kanyang puno. Kailangan natin siyang patahimikin, Silaw, bago pa huli ang lahat. Sa wakas, humarap si Silaw, ang mga matay malamig at mapanuri. Huminahon ka, Ramon. Lahat ay nasa plano. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala sa kanya. Lumapit si Ramon at hinawakan ang kanyang mga braso. Siguraduhin mo lang, ayokong masira ang lahat ng pinaghirapan natin dahil sa isang bastarda. Ngumiti si Silaw at hinaplos ang mukha ng kanyang asawa. Of course, mahal. Kailan ba kita binigo? Nang umalis si Ramon para maligo, naiwan si Silaw na mag-isa sa dilim. Ang ngiti sa kanyang mukha ay naglaho, napalitan ng isang ekspresyon ng matinding pagkasuklam. Lumakad siya papunta sa kanyang aparador at binuksan ang isang nakatagong kahon. Sa loob, may isang luma at kupas na larawan. Isang larawan ng isang masayang pamilya. Ang kanyang ama, ang kanyang ina, at siya bilang isang batang babae. Ang kanyang ama ay isang maliit na negosyante, tapat at masipag. Ngunit ang kanyang negosyo ay naging hadlang sa mga plano ng isang batang Dalisay. Sa isang iglap, nawala ang lahat sa kanila. Ang kumpanya, ang bahay, ang dangal. Ang kanyang ama ay namatay sa atake sa puso dahil sa stress at ang kanyang ina ay sumunod din dahil sa lungkot. Naiwan siyang mag-isa, puno ng galit at pangako ng paghihiganti. Ginawa niya ang lahat para makapasok sa mundo ni Ramon Dalisay. Nag-aral siyang mabuti, naging pinakamahusay at nag-apply bilang assistant nito. Ginamit niya ang kanyang ganda at talino para paikutin ito. At nang malaman niya ang tungkol kay Amara at sa anak nito, nakita niya ang perpektong oportunidad. Siya ang nagtanim ng lason sa isipan ni Ramon. Siya ang nagsabi na si Amara ay isang banta. Siya ang nagplano ng aksidente sa bundok, tinitiyak na walang magiging ebidensya. At nang iutos ni Ramon na itapon ang bata, alam niyang iyon na ang magiging huling pako sa kabaong ng konsensya nito. Ang pagpapakasal kay Ramon ay ang huling hakbang sa kanyang plano. Ang maging Mrs. Dalisay, ang maging reyna ng imperyong sumira sa kanyang pamilya. At mula sa loob, dahan-dahan niya itong sisirain. At si Amihan? Ang pagdating ni Amihan
ay isang hindi inaasahang biyaya. Hindi siya isang banta. Siya ang perpektong instrumento. Ang bala natatapos kay Ramon Dalisay. Kinuha ni Silaw ang kanyang telepono at may tinawagan. Kumusta ang pagbabantay sa kanya? Hindi po umaalis ng apartment niya, ma'am. Mukhang takot na takot. Sagot ng boses sa kabilang linya. Good. Manatili lang kayo dyan. Pagkatapos ng tawag, bumalik si Silaw sa kanyang opisina sa loob ng penthouse. Binuksan niya ang isang vault na nakatago sa likod ng isang painting. Sa loob, naroon ang mga tunay na dokumento. Mga ebidensya ng mga illegal na transaksyon ni Ramon na matagal na niyang kinokolekta. Kumuha siya ng isang particular na folder. Kinabukasan, habang naglalakad si Silaw sa pasilyo ng Dalisay Group, hindi sinasadyang nabitawan niya ang folder na hawak niya malapit sa isang photocopy machine. Nagkalat ang mga papel sa sahig. Si Amihan, na nagkataong naroon, ay natarantang tumulong sa pagpulot ng mga ito. Salamat, Hija, sabi ni Silaw. Kinuha ang mga papel mula sa kamay ni Amihan. Ngunit sa kanyang pagmamadali, isang papel ang naiwan sa ilalim ng makina. Isang papel na nagpapakita ng isang transaksyon sa isang offshore account na may malaking halaga. Nang nag-uusap naman sila sa pantry, hindi sinasadyang nabanggit ni Silaw sa kausap nito sa telepono. Nakuku, nakalimutan ko na naman ang kombinasyon ng personal na vault ni Ramon. Doon pa naman niya tinatago ang lahat ng kanyang pinakaimportanteng sikreto. Alam niyang naririnig siya ni Amihan. Bawat salita, bawat kilos ay isang buto na inihahagis niya. Isang pain. Kinagabihan, habang papaalis si Silaw sa kanyang opisina, dumaan siya sa cubicle ni Amihan. Nag-overtime ka na naman, Hija. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Sabi niya na may ngiti. Habang naglalakad siya palayo, hindi sinasadyang nahulog ang isang maliit na bagay mula sa kanyang bulsa. Isang maliit at gintong susi. Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa paglakad. Huminto siya sa may kanto ng hallway at sumilip. Nakita niya si Amihan na dahan-dahang lumabas, tiningnan ang paligid at mabilis na pinulot ang susi. Ngumisi si Silaw sa dilim. Nakuha mo ang pain, munting isda. Ngayon, tingnan natin kung paano mo sisirain ang lahat. Hawak ni Amihan ang maliit na gintong susi. Mainit ito sa kanyang palad na para bang may sarili itong buhay. Ito na ba yon? Ang susi sa mga sikreto ni Don Ramon. Ang susi sa katarungan para sa kanyang ina. Ang kanyang isip ay nagtatalo. Ito ay isang bitag. Alam niya yon. Masyadong perpekto ang lahat. Ang pagbagsak ng folder, ang pagbanggit sa vault, ang pagkahulog ng susi. Si Silaw ay naglalaro. Ngunit ano ang laro nito? At mayroon ba siyang ibang pagpipilian? Tiningnan niya ang relos. Halos hating gabi na. Ang buong palapag ay tahimik na, maliban sa mahinang ugong ng aircon. Ito na ang kanyang pagkakataon. Nanginginig ang kanyang mga binti habang tinatahak niyang muli ang pasilyo patungo sa opisina ni Don Ramon. Ang bawat anino ay tila isang halimaw na nag-aabang. Ang bawat tunog ay nagpapatindig ng kanyang mga balahibo. Ginamit niya ang kanyang access card para buksan ang pinto. Pumasok siya at isinara ito nang walang ingay. Sa loob ng napakalaking opisina, ang tanging ilaw ay nagmumula sa syudad sa labas ng bintanang salamin. Hinanap ng kanyang mga mata ang sinasabing vault. Sa likod ng isang malaking painting ng isang barko sa gitna ng bagyo, nakita niya ang isang metal na pinto. Lumapit siya. Nanginginig niyang isinuksok ang gintong susi sa seradura. Sakto. Dahan-dahan niya itong pinihit. Isang mahinang click ang narinig niya. Bumukas ang pinto ng vault. Sa loob, hindi pera o alahas ang laman. Puro mga folder at dokumento. Ang ilan ay may mga pulang selyo na nagsasabing confidential. Nagsimula siyang maghalungkat. Hindi alam kung ano ang eksaktong hinahanap. At pagkatapos, sa pinakailalim,
Nakita niya ang isang lumang leather-bound na journal. Binuksan niya ito. Ang sulat kamay ay pamilyar. Ito ang sulat kamay ng kanyang ina. Isang tala-arawan. Binuklat niya ang mga pahina. Ang kanyang mga mata ay mabilis na binabasa ang mga salitang isinulat. Maraming taon na ang nakalipas. Mga salita ng pag-ibig para kay Ramon. Mga salita ng saya sa kanyang pagbubuntis. At pagkatapos, mga salita ng takot. Nag-iiba na si Ramon. Ang mga mata niya ay nanlalamig sa tuwing tinitingnan niya ako. Palagi niyang kasama ang kanyang assistant, si Silaw. May kakaiba sa mga tingin sa akin ng babaeng yon. Isang araw, narinig ko silang nag-uusap. Sinabi ni Silaw na ako at ang aking anak ay isang malaking problema na kailangang mawala. Ipinagpatuloy ni Amihan ang pagbabasa. Sinabi ko kay Ramon ang narinig ko, ngunit hindi siya naniwala. Sinabi niya na nag-iilusyon lang ako. Ngayong gabi, niyaya niya akong mag-drive papunta sa bundok para daw makalanghap ng sariwang hangin. Ngunit natatakot ako. Isinulat ko ito kung sakaling may mangyaring masama sa akin. Mahal na mahal kita, aking munting sinag. Huwag mo sanang kalimutan ng iyong ina. Hindi na napigilan ni Amihan ang mga luha. Bumuhos ang mga ito mula sa kanyang mga mata. Ito na, ang huling mensahe, ang katibayan ng kasalanan. Yakap-yakap niya ang journal sa kanyang dibdib na para bang kayakap niya ang kanyang ina. Ngunit ang sandali ng kalungkutan ay biglang naputol. Isang malakas na ilaw ang tumama sa kanyang muka. Ang pinto ng opisina ay bumukas ng malakas. Pumasok ang ilang mga security guard, kasama ang head of security. Huwag kang kikilos, ang sigaw nito. Kasunod nilang pumasok si Don Ramon, ang muka ay puno ng galit. At sa likod nito, si Silaw na may ekspresyon ng pagkabigla at pag-aalala. Isang perpektong pag-arte. Amihan, anong ginagawa mo dito? Tanong ni Silaw. Ang boses ay puno ng kunwaring pagtataka. Magnanakaw! Sigaw ni Don Ramon. Itinuturo si Amihan. Sinusubukan niyang pagnakawan ng kumpanya. Corporate espionage. Hindi! Nagkakamali kayo. Sigaw ni Amihan. Hawak pa rin ang journal. Ito ang katotohanan. Ngunit walang nakinig. Kinuha ng mga guard ang journal mula sa kanyang kamay. Hinawakan siya sa magkabilang braso at kinaladkad palabas ng opisina. Habang dumadaan siya sa harap ni Don Ramon, isang malamig na ngiti ang nakita niya sa mga labi nito. At nang tumingin siya kay Silaw, kumindat ito sa kanya nang hindi nakikita ng iba. Isang kindat ng tagumpay, isang kindat na nagsasabing, "Salamat sa pagganap mo sa iyong papel." Dinala si Amihan sa isang security room sa basement. Tinawagan nila ang pulis. Lahat ng kanyang paliwanag ay walang saysay. Ang ebidensya ay klaro. Nahuli siya sa akto na nagnanakaw mula sa personal na vault ng CEO. Habang nakaupo siya sa loob ng malamig na interrogation room ng presinto, pakiramdam niya ay gumuho na ang kanyang mundo. Ang nag-iisang ebidensya na hawak niya ay nawala na. Ang mga taong pinagkakatiwalaan niya ay nagtaksil sa kanya. Ang kanyang pangalan ay dinungisan. Siya ngayon ay isang kriminal sa mata ng batas. Nawala na ang lahat. Ang pag-asa, ang katarungan, ang kanyang kalayaan. Wala nang natira. Tanging ang lamig ng selda at ang bigat ng isang kabiguan na tila dudurog sa kanya. Biglang bumukas ang pinto ng selda. Pumasok ang isang pulis. May nagpiyansa sa'yo. Nagulat si Amihan. Sino? Wala siyang pera. Wala siyang kakilala. Paglabas niya, isang lalaking nakasombrero at salamin ang naghihintay sa kanya. Hindi niya ito kilala. Sino po kayo? Tanong niya. Inayos ng lalaki ang kanyang salamin. May isang taong gustong tumulong sa'yo. Isang taong biktima rin ng mga dalisay. Halika, sumama ka sa akin. Ang gabi ay malamig at basa pa sa ulan. Sumunod si Amihan sa misteryosong lalaki palabas ng presinto. Walang salitang namagitan sa kanila habang naglalakad sila sa isang makipot na eskinita.
Huminto sila sa tapat ng isang maliit na kainan na sarado na. Pagpasok nila sa loob, isang pamilyar na mukha ang sumalubong kay Amihan. Mang Celso? Ang matandang lalaki mula sa archives section ay ngumiti sa kanya. Isang ngangiting malungkot, ngunit may pag-asa. Mabuti naman at ligtas ka, Hija. Sa isang mesa sa gilid, may 2 pang tao. Isang babaeng may edad na, ang mga matay may bakas ng lungkot, at isang lalaking mukhang pagod na sa pakikipaglaban. Sino po sila? Tanong ni Amihan. Kami ang mga taong sinira ni Ramon Dalisay, sabi ng babae. Ang boses ay mahina, ngunit matatag. Ako si Aling Martha. Ang asawa ko ay business partner ng ama ni Silaw. Pinagkatiwalaan namin sila, ngunit inagaw ni Ramon ang lahat sa amin. Ako naman si Attorney De Vera, sabi ng lalaki. Dati akong abogado ng Dalisay Group. Nakita ko ang lahat ng kanilang katiwalian. Nang sinubukan kong magsalita, siniraan nila ako at tinanggalan ng lisensya. Tumingin si Amihan kay Mang Celso. Kayo po, Mang Celso? Bumuntong hininga ang matanda. Ang kapatid ko ang driver na pinalitan ni Lico. Ang kapatid ko ang dapat na magdadala sa'yo sa bundok Himpapawid. Ngunit tumanggi siya. Kinabukasan, natagpuan na lang siyang naaksidente. Alam kong si Ramon ang may gawa noon. Isang alyansa, isang lihim na samahan ng mga biktima, naghihintay ng tamang pagkakataon. Sinusubaybayan ka namin mula nang dumating ka, paliwanag ni Attorney De Vera. Alam naming ikaw ang susi, ngunit kailangan naming hintayin na ikaw mismo ang makakita sa katotohanan. Pero huli na ang lahat, sabi ni Amihan, ang boses ay basag. Nasa kanila na ang journal, wala na tayong ebidensya. Hindi lahat, sabi ni Mang Celso. May inilabas itong isang maliit na USB flash drive. Bago ko ibigay sa iyo ang police report, kinopya ko muna ang lahat ng laman ng folder ng nanay mo. Ang report, ang pirma ni Silaw. Nasa loob lahat niyan. Isang kislap ng pag-asa ang sumilay sa puso ni Amihan. At hindi lang yan, sabi ni Aling Martha. May ipinakita itong isang imbitasyon, isang makintab at eleganteng imbitasyon para sa taunang Dalisay Foundation Charity Ball, ang pinakamalaking social event ng taon para sa mga Dalisay. Ito ang gabi kung saan ipinapakita nila sa buong mundo ang kanilang kabutihan at pagiging mapagkawanggawa. Ito ang magiging entablado natin, sabi ni Attorney De Vera, ang mga matay nag-aalab. Ang gabi kung kailan sila pinakaprotektado, ay ang gabi rin kung kailan sila pinaka-vulnerable. Doon natin ilalabas ang lahat. Biglang bumukas ang pinto ng kainan. Isang anino ang pumasok mula sa dilim. Napahinto sa pagtibok ang puso ni Amihan. Tay, si Mang Liko, basang-basa sa ulan, ang mukha ay puno ng pag-aalala. Nang makita niyang ligtas si Amihan, tumakbo ito at niyakap siya ng mahigpit. Isang yakap na puno ng pagsisisi, takot, at pagmamahal. Patawarin mo ako, anak, humahagulgol nitong sabi. Patawarin mo ako sa aking kaduwagan. Tay, naiintindihan ko po, sagot ni Amihan, umiiyak na rin. Humiwalay sa yakap si Mang Liko. May kinuha ito mula sa kanyang bulsa, nakabalot sa isang lumang panyo. Inabot niya ito kay Amihan. Pagbukas ni Amihan, nakita niya ang isang pares ng pamilyar na hikaw na hugis araw. Ang isa ay ang orihinal na ginto. Ang isa naman ay gawa sa tanso, medyo magaspang, isang kopya. Nang itago ko ang hikaw mo, gumawa ako ng kopya, paliwanag ni Mang Liko. Para kung sakaling hanapin nila ito, ang peke ang maibibigay ko. Ito, anak, ito ang huling alaala ng iyong ina. At ito ang patunay ng iyong pagkatao. Hawak ni Amihan ang hikaw. Sa isang kamay, ang USB na naglalaman ng kasalanan ni Silaw. Sa kabilang kamay, ang hikaw na nagpapatunay sa kasinungalingan ni Ramon.
Tumingin siya sa mga taong kasama niya sa kwarto. Ang kanyang ama, ang mga biktima, sila ang kanyang hukbo. Tumingin siya sa imbitasyon para sa charity ball. Iyon ang kanilang battlefield. Pinunasan niya ang kanyang mga luha. Ang amihan na dating mahina at natatakot ay tuluyan ng naglaho. Sa kanyang kinatatayuan ngayon ay isang babaeng handa nang bawiin ang lahat. Ano ang plano? Tanong niya. Ang boses ay matatag at handa ng lumaban. Sa labas, tumila na ang ulan. Ang dilim ng gabi ay malapit nang mapalitan ng liwanag ng umaga. Ang huling gabi ng kasinungalingan ay nagsisimula na. Ang grand ballroom ng isang 5-star hotel ay kumikinang sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Ang mga pinakamayaman at pinakamaimpluwensyang tao sa bansa ay naroroon, nakasuot ng kanilang mga pinakamagagarang damit at alahas. Sa gitna ng lahat, parang isang hari at reyna ay sina Don Ramon at Silao Dalisay, ngumingiti at nakikipagkamay sa kanilang mga bisita. Ito ang kanilang gabi. Ang gabi ng kanilang tagumpay. Sa entablado, naghahanda na si Don Ramon para sa kanyang talumpati tungkol sa kahalagahan ng pagtulong sa kapwa. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, dahan-dahang namatay ang mga ilaw sa ballroom. Tanging isang spotlight ang nanatiling nakabukas, nakatutok sa may pangunahing pasukan. Bumukas ang malaking pinto at mula sa dilim, lumakad papasok si amihan. Hindi siya nakasuot ng uniforme ng isang utility staff. Nakasuot siya ng isang simpleng puting bestida na nagpapatingkad sa kanyang natural na ganda. Ang kanyang buhok ay nakalugay at sa kanyang mga tenga ay nakasabit ang isang pares ng hikaw na hugis araw. Tumigil ang musika. Ang lahat ng bulungan ay natahimik. Daan-daang pares ng mata ang napako sa kanya. Sa entablado, ang ngiti sa mga labi ni Don Ramon at Silao ay nagyelo. Dahan-dahan, ngunit may bigat sa bawat hakbang, lumakad si amihan papunta sa entablado. Walang security guard na pumigil sa kanya. Ang lahat ay tila natulala sa kanyang biglaang paglitaw. Kinuha niya ang mikropono mula sa kamay ng isang nabiglang Don Ramon. Magandang gabi po sa inyong lahat, sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit umalingaw-ngaw sa buong silid. Ang pangalan ko po ay Amihan. Hindi Sinag, hindi Dalisay. Amihan lang. Tumingin siya sa mga mata ni Don Ramon. Kilala ninyo siya bilang isang pilantropo, isang mabuting tao. Ngunit kilala ko siya bilang ang taong nag-utos na ako'y itapon sa isang malamig na bundok 20 taon na ang nakalipas dahil ako ay isa lamang pagkakamali. Isang kolektibong gasp ang narinig mula sa mga manonood. Ang mga kamera ng media ay nagsimulang mag-flash. At siya, sabi ni Amihan, ibinaling ang kanyang tingin kay Silao na ngayon ay namumutla. Kilala ninyo siya bilang ang kanyang mapagmahal na asawa. Ngunit kilala ko siya bilang ang babaeng naroon ng ang aking ina. Si Amara Reyes ay naaksidente at namatay. Sa isang malaking screen sa likod ng entablado na dating nagpapakita ng logo ng Dalisay Foundation, biglang lumabas ang isang kopya ng police report. Nakazoom in ito sa pangalan at pirma ni Silao. Isang kasinungalingan, sigaw ni Don Ramon. Sinusubukang agawin ang mikropono, ngunit huli na ang lahat. Sabi nila, wala akong ebidensya. Patuloy ni Amihan, hindi pinapansin ang kaguluhan. Ngunit may iniwan sa akin ang aking ina. Isang bagay na hindi kayang bilhin ng pera o itago ng kapangyarihan. Itinaas niya ang kanyang kamay at mula sa sound system ng buong ballroom, isang tunog ang narinig. Hindi musika, isang himig, isang malungkot na oyayi, isang lumang recording ng boses ni Amara na kumakanta para sa kanyang anak. Ang parehong himig mula sa mga panaginip ni Amihan. Sa puntong yon, tuluyan ng gumuho ang mundo ng mga Dalisay. Sa gitna ng kaguluhan, habang sinusugod ng media si Don Ramon, tumayo si Silao. Ngumiti siya.
Isang tunay, mapait, at matagumpay na ngiti. Inagaw niya ang isa pang mikropono. Totoo! Sigaw niya, at natahimik ang lahat. Totoo ang lahat ng sinabi niya. At alam niyo kung ano pa ang totoo. Ang imperyong ito na hinahangaan ninyo ay itinayo sa mga kasinungalingan at dugo. Ang taong ito na tinatawag ninyong Don ay isang halimaw na sumira hindi lang sa buhay ni Amara, kundi pati na rin sa buhay ng aking pamilya. Yun na ang huling pagtatanghal ni Silaw, ang kanyang grand finale. Inilabas niya ang lahat, tinatanggap ang kanyang pagkakasala, ngunit tinitiyak na isasama niya si Ramon sa kanyang pagbagsak. Ang gabing iyon ay naging isang pambansang iskandalo. Bumagsak ang Dalisay Group. Si Don Ramon at Silaw ay parehong inaresto. Ang katarungan, sa wakas, ay nanalo. Makalipas ang ilang buwan, ang hangin sa probinsya ng Talavera ay sariwa. Nakaupo si Amihan sa beranda ng kanilang munting bahay, katabi si Mang Liko. Pinapanood nila ang paglubog ng araw na nagpipinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Masaya ka ba, anak? Tanong ni Mang Liko. Ngumiti si Amihan, isang nangiting payapa at kontento. Opo, tay. Masaya po ako. Wala sa kanya ang kayamanan ng mga dalisay. Hindi niya iyon kailangan. Hindi niya iyon hinangad. Ang tanging yaman niya ay ang katahimikan ng kanyang puso at ang pagmamahal ng lalaking nagligtas at kumalinga sa kanya. Natagpuan niya ang katarungan. Natagpuan niya ang katotohanan. Ngunit higit sa lahat, natagpuan niya ang tunay na kahulugan ng pamilya. Hindi ito nasusukat sa dugo, kundi sa pagmamahal na handang magsakripisyo. Tumingin siya sa kanyang ama, ang kanyang tunay na ama, at hinawakan ang kamay nito. Mahal na mahal ko po kayo, tay. Mahal na mahal din kita, aking munting sinag, sagot ni Mang Liko. Sa huling sinag ng papalubog na araw, sa isang maliit na probinsya na malayo sa gulo ng syudad, natagpuan ni Amihan ang kanyang tahanan, hindi sa isang mansyon, kundi sa puso ng isang ama. At iyon, para sa kanya, ay higit pa sa sapat. At dito po nagtatapos ang kwento ni Amihan. Isang kwento na nagpapaalala sa atin na ang tunay na pamilya ay hindi palaging nagsisimula sa dugo, kundi sa isang pusong nagpasyang magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Ipinakita sa atin ng kanyang paglalakbay na kahit gaano pa kadilim ang nakaraan, palaging may sinag ng pag-asa na naghihintay sa dulo. At ang pinakamahalagang laban ay hindi para sa yaman o kapangyarihan, kundi para sa katotohanan at katarungan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwentong ito. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon. Ang inyong mga komento at reaksyon ay napakahalaga po sa amin. Huwag po kayong mag-atubiling i-share ang inyong mga saloobin. Anong klaseng kwento po ang gusto ninyong marinig sa susunod? Isang kwento ng pag-ibig na puno ng kilig? O isa na namang kwentong susubok sa ating katatagan? I-comment nyo lang po sa ibaba. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan, at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli.